Habang nangyayari ang sagutan sa pagitan ni Melody at Danny, katatapos lamang ng meeting ni Apollo. Pababa na siya ng hagdan na mapansin niya ang medyo may pagkamalakas na boses ng isang babae tungkol sa isang auction. Nakuha nito ang atensyon niya. Mula sa malayo, kitang-kita niya ang isang babae na halos kamukhang kamukha ng babaeng nakasama niya na isang gabi. Bumalik sa kanya ang nangyari 5 taon nang nakakalipas. Mr. Luxer, nakatakas pong babae. Dumaan po siya sa bintana gamit ang kumot. Sa tingin po namin, kakaalis niya pa lang at pinaghahanap na siya ng mga tauhan. Pagbibigay alam sa kanya ni Butler Jor. Kaagad niyang pinatigil ang meeting ng araw na yon at nagtungo sa hotel. Nagkalat ang mga tauhan niya sa paligid, ngunit di nila makita ang babae. He only knows her name. Pinagpatuloy niya ang paghahanap sa babaeng to. He even hired a detective to find her faster, ngunit iba ang litratong pinapakita ng mga ito bilang Sofia Santiago. At ngayon, ang babaeng matagal niya nang pinahahanap ay nasa harapan niya. Hindi niya na to hahayaan makatakas pa. He immediately called Epifanio. Hello, bud. Epi, pumunta ka ngayon din dito sa Luxir Hotel. Nahanap ko ng babaeng matagal ko nang ipinapahanap. I need you to follow her. Are you serious? Wait! On the way na ako. At binabara nito ang tawag. Epifanio is one of his friend at may pabuya siyang nakalaan dito kahit mayaman din naman to. Well, all his friends are a dickhead. Sa wakas, nahanap na rin kita, Sofia. Bulong niya sa pagitan ng pagngiti-ngiti habang hindi may paliwanag kung anong ibig ipahiwatig. Apollo's POV. Kadarating lamang ni Apollo sa sarili nitong opisina. Mainit na kaagad ang kanyang ulo dahil sa mga materials na hindi dumating on the exact date na pinag-usapan. He hates something like this. Yung puro palpak at pinaghihintay siya. Mr. Luxerio, gusto niyo po ba ng kape? Tanong ng sekretary nitong si Esme. Halata pa ang pagkakabado nito. Alam kasi ni Esme na kapag mainit ang ulo ng president nila, madalas tong may tanggalin na empleyado. Yes, please, and hurry up. Malumanay ngunit walang emosyon niyang tugon. Nang lumabas ang kanyang sekretarya sa opisina, niluwagan niya ang suot na necktie. Di niya maiwasang hindi maghagis o sumira ng gamit, kaya tumayo siya at isang flower vase ang kanyang napagbunto na ng ines kaya binato niya ito at nabasag. Kasabay naman ito ang pagpasok ni Epifanio. What the? Dude? Bulat na tura ni Epi at sa kanila pag ang hawak na envelope sa lamesa. Oh please, Epi. Sana naman good news ang dala mo dahil puro na bad news ang narinig ko ngayong araw at ayoko na. Kaya kung hindi yan good news nakikiusap ako, wag mo na lang sabihin. Parang mauubusan ng pasensya niyang sambit. Well, if tungkol kay Sofia ay isang bad news, I think hindi ko na dapat sigurong sabihin, no? Sabay bawi nito sa envelope. Biglang napabalik ang tingin niya sa kaibigan. Kay Sofia? You mean Sofia Santiago? Tanong niya at tumango si Epifanio. Oh, salamat naman. May nakuha ka ng information? Ano? Saan siya nakatira? Saan siya nagtatrabaho? Mabilis siyang umupo sa kanyang upuan. Hindi siya makapaghintay na marinig ang nalalaman ng kaibigan niya. Kumalma ka, dude. Natatawang sambit ni Epifanio sabay abot nito sa envelope na hawak. Kaagad niyang binuksan ang envelope at nakita niyang iba't ibang litrato na kuha mula sa stolen shot. Di siya makapaniwala na parabang nahumaling kaagad siya sa ganda ng dalaga. Muli, nagbalik sa alaala niya ang nakaraan. Flashback. Nagising siya dahil sa tunog ng kanyang cellphone. Kahit masakit ang ulo, kaagad niyang sinagot ito. Well, nasa prinsipyo niya na talaga na lahat ng tawag ay mahalaga, lalo na sa trabaho. At hindi niya rin tinatanggi na isa siyang workaholic na tao. Hello? Who's this? Tanong niya. Mr. Apollo, this is Esme po. I'm sorry to call you this early, Mr. Apollo, but this is urgent. Your dad is here at tinahanap pa niya ako. Napahilot siya sa kanyang sentido. Marahil gusto nitong pag-usapan ang nangyaring gulo sa dinner nila with Mr. Tuarez. But what the hell, at ganitong kaaga? Akmang tatayo na siya nang maramdaman niya na tila may bisig na nakayakap sa kanya. Doon niya lamang napansin ang dalagang katabi niya. Sandali siyang nablangkot, saka naalala ang nangyari kagabi. Bigla'y napangiti siya na makita niya na nakakunot ang dalaga. Kakaiba ang pakiramdam na yon. May lumukob sa damdamin niya na hindi niya maintindihan. This woman, maganda siya. Matangos ang ilong, mapula ang labi, malantik at mahabang pilikmata na binagayan sa maliit na medyo bilog nitong mukha, kulot at mahaba nitong buhok.
Naantala ang pagtitig niya sa dalaga nang tumunog muli ang cellphone niya. Mabilis, ngunit maingat siyang tumayo mula sa higaan, saka nagbihis. He saw the red stain sa mismong bedsheet. Napakunot siya ng noo. She's a virgin, pero bakit nito nagawang pumasok sa isang trabahong tila hindi naman to bagay? Masyado tong maganda. Di may kakailang makinis ang kudis at mula sa mayamang pamilya. Sa kanya naaalamin pagbalik niya galing sa opisina. Mahigpit niyang bilin sa dalaga sa kanyang mga tauhan at ka-butler Gior. But things change. Bigla na lang siyang nawala na parang bula. End of flashback. Wala ka ba sa mundo, Apollo? Tanong ni Epifanio. Di niya namalayan, nilapag na pala ni Esme ang kape nilang dalawa. Tell me, Epi, kung saan siya nakatira. I want to meet her. Then what? Sasabihin mong ikaw yung tumira sa kanya 5 years ago? Nag-iisip ka ba? Hindi ba't ang sabi mo she did not look like a prostitute, kaya paano kung isipin niya na rape mo siya? Sandaling natahimik si Apollo. His friend is right. Hindi pwedeng layuan siya nito. Just then, he saw a photo na kasama nito ang isang lalaking kilala niya, kaya agad siyang napakunot ng noo. Alam mo, tama ka. She's not a prostitute. She is the only daughter of Mr. Abirin. Mr. Abirin? How come? Santiago ang apelido niya. Kaya hindi natin siya mahanap-hanap noon pa. At na-email ko na rin sa iyo ang mga information. Just check your email and send the payment. Basic money. Hindi pa tapos ang trabaho mo. Kailangan pa natin makaisip ng plano on how to get her. I am serious here. Hindi ko hahayaan na makawala pa siyang muli. Oh, okay. So, anong plano? Kinuha ni Apollo ang kanyang cellphone at tinawagan si Butler Gior. Butler Gior, magpadala ka ng ilang tao na manonood kay Melody Abirin. Pinadala ko na ang kanyang address at gagawin ko sila sa iulat lahat ng mga detalye at nangyayari tungkol sa kanya araw-araw. Kopyahin mo yan, Mr. Luxerio. Sunod niyang tinawagan ay si Esme. Esme, tawagan mo ang sekretary ni Mr. Abirin at magpa-appointment ka bukas. Noted, Mr. Luxerio. Napasilap siya kay Epifanio na tila namamangha sa kanyang ginagawa. Dude, alam mo, hindi ko alam ang binabalak mo pero kailangan ko nang umalis. I need to fix something. Tawagan mo na lang ako kapag kailangan mo pa ng tulong. Alam mo naman, handa akong tumulong. Basta para sa pera. Pagpapatuloy ni Apollo sa sinasabi nito. Sige na, umalis ka na, Epi. Bago pa maubos ang pera ko sa'yo. Natatawa na lamang lumabas si Epifanio habang siya ay napapailing na lamang. Muli, tumingin siya sa mga litrato at nakuha ng kanyang atensyon ang dalawang bata na kalaro nito sa garden. Kinuha niya yon at pinakatitigang mabuti. Ano niya ang mga ito? Bakit parang iba ang pakiramdam ko? They are twins. They look like 5 years old, 4 or something. They look like me? Kadarating lamang ni Mr. Abirin sa isang restaurant sa lugar kung saan to gustong makausap ni Apollo. Biglaan ang pagtawag ng sekretary nito at di naman niya matanggihan ang request nito, lalo pat sinabing isa tong emergency meeting. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I want to take down the contract with you, Mr. Abirin. My lawyer will talk to the compensation. Biglang sambit ni Apollo. Kaagad nagangat ng tingin si Mr. Abirin kay Apollo at napahintuto sa pag-inom ng tubig. Baka sa mukha matanda ang gulat at takot at di naman mapigilan ni Apollong mapangisi. Alam na alam niya na malaking kawalan ng kanyang existence at pera sa kumpanya ni Mr. Abirin. Pero bakit, Mr. Apollo? Ano nangyari? Ang akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Nagtataka nitong tanong at para bang hindi makapaniwala. Nalaman ko kasi ang nakaraan ng iyong kumpanya. Ikaw pala ay nasangkot noon sa nakawan sa sarili mong kumpanya. But that's 5 years ago. At wala akong kinalaman dyan sa sinasabi mo. Dyan sa nakawan na yan, they framed me. At nalaman ko na may isa kang anak na babae. Lalaki sa lalaki. Alam niyang alam na matanda ko na ibig niya ipahiwatig na may nais siyang makuha. Naparanok si Mr. Abirin. Ano ba talaga ang punto at gusto mo? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy sa nais mo mangyari, Mr. Apollo. I want your daughter. I wanted to make her mine and make her my wife. Bigla ay napangiti si Mr. Abirin. Mr. Apollo, kung banggitin mo ang katagang yan, sinasabi mo parang nanghihingi ka lamang ng candy.
My daughter is not as what you think, na basta na lamang makukuha. Hindi lahat ng babae katulad ng iniisip mo. Hindi ko sinasama ang pamilya ko sa negosyo. Apollo left his raised eyebrow. So our father did not know what happened 5 years ago. Ano ba talaga ang eksakto nangyari noon? Bakit nakalimutan niyang ipahalungkat kay Epifanio ang lahat? I'm sorry kung nabastusan kayo sa akin, but it looks like you didn't know me very well, aren't you? Tanong niya. Napailing si Mr. Aberin at napaayos ng necktie. Marahil nga kulang pang nalalaman niyang impormasyon tungkol sa batang bilyonaryo, pero sapat lang nalalaman niya para makaramdam ng kaunting takot. Lahat ng gusto ko nakukuha ko. Wala pa nagtangkang salungatin o kalabanin na desisyon at gusto ko mangyari. I can put down your company again in one fell swoop. Kaagad bumalatay sa mukha ni Mr. Aberin ang takot. Hindi na niya gugustuhin makitang bumagsak muli ang kanyang kumpanya. Hindi na niya kakayanin dahil di naman niya alam kung kaya ulit nilang bumangon kung mangyari man yon. Hindi lingid sa kalaman niya na ang binatang bilyonaryo ay isang malupit at nakakatakot mamuno. At higit sa lahat, hindi niya hahayaang muling mamroblema ang anak at madami ang mga po niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko. I love my daughter and in fact she's not alone at alam kong alam mo yon. Meron siyang kambal na anak. Hindi ko kayang ibigay na lamang ang gusto mo lalo pat hindi kita kilala at hindi ko alam kung magugustuhan ka niya. Then let's make a deal, a marriage contract. I will be the one who manage your company while doing your dialysis. Namutla bigla si Mr. Aberin at nanlaki ang mga mata nito. Yes, Mr. Aberin. I know that you are diabetic at kaagad kailangan maagapan bago pa humantong sa kidney failure. Your daughter did not know that, right? Matagal na tinatago ni Mr. Aberin ang sakit niya dahil ayaw niyang makadagdag sa isipin ng kanyang anak. Palihim siyang nagdadialysis kasama ng kanyang sekretarya. Please don't tell her, I'm begging. Ayoko mag-alala pa siya, I don't want to be a burden. Dapat maging masaya siya kasama ng mga anak niya. And I will be the one to make her happy. Trust me, Mr. Aberin. Bibilin ko ang 80% ng shareholders. While I'm managing your company, you will talk to her. Gagawa ng kaparaan at ililipat mo siya sa department ko. Now about the marriage, what's your condition? Nag-isip si Mr. Aberin kung tama bang magiging desisyon niya. If it's a win-win situation, then he will give in. After all, kapakanan ng anak at mga apo niya, pati na ng kumpanya, ang nakasarali at kailangan niyang protektahan. You see, matanda na ako. Gusto ko rin naman ang ideyang makisal siya despite her past, pero sana yung totoong mahal siya at hindi sasaktan. If one day uuwi ang anak ko at umiiyak, haba nakapag-desisyon na maghihiwalay na kayo, doon pa lamang matatapos ang kontrata. Your 80% shares mapupunta sa kanya. I like your daughter at pumapayag ako sa kondisyon mo. She can have my company too if that will happen. Kampante at taas noong tugon ni Apollo. Sa kanya nilahad ang kamay. Binaba naman ni Mr. Aberin ang kanyang kamay upang makipag-shake hands. Ngunit nagulat to ng iba ang ginawa ni Apollo. Ito ay lampas sa negosyo, sabi ni Apollo pagkatapos ni Mr. McCarthy Aberin. Lihim na lamang napangiti si Mr. Aberin. Hindi niya inaasahan ang ugali nitong may pagkamasungit, ngunit talatang likas na may respeto. Pinagdarasal na lamang niya na sana tama ang desisyon niya. Aasikasuhin ng butler ko ang mga papeles at ipapadala ko na lamang sa iyong opisina bago ko lumipat. Tayong dalawa lang sana makakaalam ng tungkol sa kontrata. And last thing, sana'y pagkatiwalaan niyo po ako gaya ng pagtitiwala ko sa inyo, Tito Alejandro. Hindi ko pa maipapangakong tiwala ko sa iyo sa ngayon. Hindi hanggat di ko nakikita kung paano mo pakisamahan ng anak ko. That's right. Alam ko naman pong hindi magiging madali sa umpisa. Lumabas na si Mr. Aberin at napabuntong hininga si Apollo nang makaalis na ito. Napainom siya sa kanyang wine sa kanapang ngiti. Di niya inaasahan ganon niya lang kadali makukuha ang gusto niya. Anak na kambal? Ganon ba kagaling si Tito at kambal kaagad na naging anak nito? Tanong niya sa kanyang isipan. Bago sumakay si Mr. Aberin sa kanyang kotse, nakita niya pa ang 2 tauhan ni Apollo na nakatitig sa kanya, tila binabantayan siya. Kaagad siyang sumimangot dahil para bang handa ng birata sa mangyayari at kung sakaling di niya tinanggap ang alok nito. Winasiwas na lang niya sa kanyang isipan ang nakita, saka tinext si Melody upang magtungo sa kumpanya. Kailangan niya nang gawin ang gusto ni Apollo bago pa tumainip at may gawin sa anak at mga apo niya. I love you once, Miss Melody. Sa napakagandang art mo. My husband will literally love it.
Sabit naman ni Mrs. Thompson. Kasalukuyan silang nasa sarili niyang art gallery. Tayong mga regular customers na lamang nakakaalam. Kapag wala siya sa opisina, dito siya naglalagi. Ang pagguhit, ginawa na lamang niyang libangan. Nako, ako pong dapat magpasalamat. Thank you for buying my work, Mrs. Thompson. It means a lot to me. Lalo na kapag alam kong nasa mabuting kamay ang mga guhit ko. Nakangiting tugon ni Melody. Nang makaalis ng ginang, nakatanggap naman ng tawag si Melody galing sa kanyang daddy. Bihira tong tumawag sa kanya lalo na kapag paparating ang weekend. Dahil nakakasama naman nila ito ng mga bata, hindi na lamang siya nagdalawang isip na sagutin to. Hello, Dad. Bakit bigla po kayo napatawag? May problema ba? Meet me at my office. I need to talk to you. Seryosong tugon ng daddy niya. Magsasalita pa sana siya, ngunit naiba na kaagad nito ang telepono. Niligpit niya ang mga gamit saka sumakay sa kotse. Sinundo niya muna ang mga anak galing sa school. At as usual, walang emosyon si Lexus. Habang si Liven naman, hyper na hyper. Hindi niya talaga makuhang timpla ni Lexus. Marahil nagmana sa ama ng mga ito. Pinauna na lamang niyang umuwi ang mga bata, ngunit pinabantay muna ito kay Manang Gina. Dumiretso kaagad siya sa company. Na makapasok siya sa loob ng opisina ng daddy niya, bakas dito ang hindi niya mawaring emosyon. Maupo ka, anak. Dad? Bakit? You look so worried and stressed. Okay lang po ba kayo? Ayos lang ako. May gusto lamang kong sabihin sa'yo. Ano po yon? Anak, you need to get married. Matanda na ako. Gusto ko bago ko mawala sa mundong to, makita ko isa sa pinakamahalagang araw sa buhay mo. May nakilala akong lalaki. I think he's a good man, and I'm pretty sure he will like you. Napakulot noo at di makapaniwala ang mukha ni Melody. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng daddy niya. Ngayon lang ito tila desperado tungkol sa pagpapakasal niya. Wait, Dad, pwede bang kumalma muna kayo? Anong kasal? Hindi ba't napag-usapan natin ang bagay na to? Tugod niya at saka napatayo at napahilot sa sentido. May bumili ng 80% ng shareholders. Hindi ko kayang mawala sa atin ang kumpanya kaya't nais kong pakasalan mo siya? Dad, no. Naririnig mo ba ang sarili mo? Walang kwenta yung pinagsasabi ninyo. Hindi ako magpapakasal. Ayoko. Melody, huwag kang magalit. Tumayo ang daddy niya upang hawakan siya sa braso at pakalmahin siya, ngunit bago mangyari yon, napahawak to sa dibdib sa bandang puso nito. Nanlaki ang mga mata niya at kaagad na umagapay sa daddy niya. Daddy? Daddy, ano nangyari, Daddy? Tila ba hindi to makahinga. Di na niya napigilan pang umiyak, lalo na nang unti-unti tong nawalan ng malay. Nanginginig ang mga kamay niya habang nasa kandungan niya ang daddy niya. Daddy? Gosh, wake up, Daddy! Tulong! James! James! Kaagad pumasok ang sekretary nitong si James. Tumawag ka ng ambulansya. Ginawa naman ni James ang inutos, saka nito tinulungan buhatin ng daddy niya. She's trembling. Hindi siya mapakali habang nasa loob sila ng ambulansya. Hindi matapos-tapos ang luha niya hanggang sa madala ang daddy niya sa ospital. Sinisisi niya ang sarili sa nangyari sa daddy niya. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung sakali mang may mangyayaring masama dito. Ito ang pangalawang beses na nilagay niya ito sa alanganing sitwasyon. Sana hindi na lamang siya nakipagtalo at sumunod na lamang sa gusto nitong mangyari. Mr. Abelin's daughter? Kaagad na lumapit si Melody na makita niyang lumabas ang doktor mula sa emergency room. Your dad is safe. He had a heart attack. Good thing naagapan ka agad. Hindi siya po pwedeng ma-stress. Hindi rin po pwedeng tumaas ang presyon niya. Maya-maya lang ililipat na natin siya sa kwarto niya. Napatango si Melody. Maraming salamat po. Saka siya sumilip sa salamin ng bintana kung saan kitang-kita niya ang sitwasyon ng daddy niya na may mga nakakabit mula sa aparato. Patawad, Daddy. Sabay punas niya sa kanyang luha. Umuwi muna si Melody sa kanilang bahay. Binalita ang nangyari sa kanyang kambal na anak. Nagsama-sama sila upang ipagdasal ang fast recovery ng daddy niya. Pagkatapos, kinuha niya mga gamit ng daddy niya. Sa cabinet nito, nakita niya ang singsing ng mommy niya. Nagpuna siyang muli sa kanyang pisngi nang maramdaman ang pagbagsak ng kanyang luha. Kinuha niyang singsing at kinulong sa kanyang palad, saka humiga sa kama ng daddy niya. Muling bumalik ang mga alaala niya sa nakaraan.
Bago umalis ang mommy niya, sa kanya ay pinahawak ang wedding ring nito. Pinipigilan niyang umalis ang mommy niya, ngunit desidido na tong iwan sila ng daddy niya. Try to change the story about that ring, sweetheart. Sambit nito bago tuluyang lumabas sa kanilang tahanan. Ilang minuto siyang umiyak at di niya namalaya na sa pagpikit ng kanyang mga mata ay tuluyan na siyang nakatulog. Kahit mabigat ang kanyang kalooban ay nakatulog naman ang kanyang pag-iyak at pagod upang siya ay makatulog na mahimbing.